Magandang araw sa inyo mga kapatid. Ito ulit ako si Robert. Gusto ko namang share sa inyo sa mga araw na ito ay kung paano paggawa ng Zener Diode Tester. Pero sasabihin ng mga well-experienced na hindi na kailangan na ganito lang yan eh. Mag-series ka lang sa voltahe ng isang resistor sa undertest, okay na. Hindi mo naman kailangan big deal yan. Pero big deal din sa akin kasi karamihan, mostly, naghahanap tayo ng mga Zener Diode. Mostly kung yung mga nire-repair natin mga board is nangangailangan ng Zener Diode. So, kukuha ka doon sa old na board para may makakuha ka ng Zener Diode. Yung dapat na tinanggal mo doon sa sira ay ipapalit mo yung buo na parehas sila ng working voltage. No? Katulad ng capacitor na merong working voltage, kunyari 10,000 microfarad, 50 volts, meron din siyang 100 volts, mga working voltage. No? Pero doon sa Zener Diode, dahil napakasobrang liit, hindi mo malaman kung anong working voltage no? Hindi katulad ng capacitor, nakasulat. No? Introduce ko muna sa inyo itong isang yung tester ko yan. Zener Diode yan. Tester, yung diagram nito, yan, ipinasok ko dito. No? So, testingin natin to. Itong ginagamit itong Zener Diode tester ko nung nag-aaral ako. So, ngayon, medyo matanda na. Hindi na natin yung ginagamit ito. Meron din ako ituturo sa kanya mamaya yung bagong latest ng pag-testing ng Zener Diode. Pero dito muna tayo. Yan. Yan. Okay. So, pag ginawa mo nga doon, yung working voltage ng, ibig sabihin, yung pag-testing ng Zener Diode na to, ay meron siyang 40 volt DC. No? Nasa sa inyo kung anong laki ng voltaheng ipapasok nyo, baka nangangailangan kayo ng malaking voltahe ng Zener Diode. Basta mayroong yung resistor na 1K. No? Dito muna tayo, testing muna tayo. Kukuha tayo ng Zener Diode ng, ito maliliit, hindi natin alam kung anong mga voltahe nito. No? Meron ako kasi pinagbabaklas ko sa board yan. Iba't ibang klaseng Zener Diode. Kukuha lang tayo ng ilang piraso para pang-testing natin, para ito-prove sa inyo na yung voltahe magtatrabaho. Malalaman mo rin kung sira. Kasi kung magsira, mawawala yung number dito. Kung open naman, hindi naman nagbabago yung voltahe. So, testingin ngayon natin. Ito yung anode, ito yung cathode. No? So, yun, lumabas. 11.20 something. No? 11.37. Ibig sabihin, itong Zener Diode na to, pwede mo siyang gawing regulator o gamitin mo siya sa mga sirketong nangangailangan ka ng galong voltahe. No? Kuha ulit tayo ng isa. Ito naman, medyo crystal naman siya, no? So, ano mo lang, ganyan, tapos isa ng gano'n, ay nag-register siya ng 9.52. So, pwede mo siyang gamitin sa voltahe na gusto mo ng 9.52. Ito naman, 1/2 watt yata na Zener Diode to, para makuha mo kung yan ang voltahe niya, ay nag-register siya ng 11.73. So, pwede mo siyang gamitin sa 11.73, no? Circuit diode. Ito naman, kuha ulit tayong panibagong isa. Ito, kuha ulit ako ng isa. Okay, testing ulit tayo. Isa na ulit. Ilan? Yun. Nag-register siya ng 10 point something. No? 10 volts. Okay, kuha ulit tayo ng isa. Yan. Nag-register siya ng 12.54. Ganun lang kadali, mga kapatid. So, malaking pakinabang to, yung tester na to. At introduce ko naman sa inyo yung isa. Patay muna natin. Patay natin ito. Okay na. Tapos, isulit natin sa yung panibagong version ng pang-testing ng LED. Baka marami pang hindi pa rin nakakalam. Wait, pang-testing lang ng LED, ano yan LED tester lang yan. Pero pwede rin dito sa Zener Diode. Pwede rin ito sa Zener Diode. Papakita ko sa inyo. Ano to? Binili ko sa online. No? Sasaksak mo sa kuryente. Ayan. Tapos mag-switch mo siya. Dito magre-register na yung voltahe. No? Mag-register. Tapos meron siyang plug ko na. Na-plug mo sa kuryente. Switch mo na. Ayan. Naka-switch na siya. Ang tester na to ay nagre-register ng 303 volts DC. No? Tapos ito yung mga Zener Diode natin testingin. Ayan. Tapos magte-testing na tayo. No? Testing na tayo. Kuha tayo ng isang kailangan muna nakaganyan para naka-registro. Baba natin ng konti para makita nyo. Ito yung Zener Diode. Yan, Zener Diode ito na. Kukuha tayo ng isa.
Parehas din yung luma ko sa kayo itong bagong version na mabibili ng scooter. Tinatawag na LED tester. Pwede din sa same na tayo para mag-register yung voltahe. Ilan? 9.3 something, di ba? Napakadali. Tapos kuha pa tayo ng isa. Yung 4.2, 4.5. Patay na isa, itong kulay blue na to. Yan, 7 point something. Sa mga hindi pa nakakalam ng mga technician, nakala siguro LED tester lang to. Pwede rin pang sender diode para malaman natin yung working voltage na capacity na pwede niyang itrabaho sa circuito na kailangan mo. Kung ilang voltahe ang kailangan mo sender diode, yan, makukuha mo na. Yan, nagre-register siya ng 6 point volt, no? Pwede mo siyang gamitin sa 6 point volt na kailangan mo. Mapatay na isa para masatisfy kayo. Kung tayo, ito naman yung kulay blue na to ay magpatak siya ng 9.7 o 9 volts, no? So, ganun lang kadali mga kapatid. Sundin nyo lang to. Either na gusto nyo itong isa, napakasimple, medyo nagtitipid kayo. Resistor, 1K, tapos under test ng diode, may nakaparallel na isang multimeter doon. Yung positive, tapos negative dito, no? Tapos mag-supply kayo ng 50 volt DC, okay na. Ipinasok nyo rito, okay na yan. Pero kung medyo tinatabag kayo, tumuli lang kayo sa kulay na tinatawag na LED tester. Pwede rin pag-testing ng sender tayo. So, ang dating na lang, tayo kung nagustuhan nyo yung video ko, share yung likes na lang. Thank you. Salamat po.